Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po, tinatawag po tayo ng Diyos, nire-remind po tayo na maging mapagbigay. Be generous, to be generous. Sabi nga sa first reading, God loves a cheerful giver. Saint Paul, muli nire-remind tayo na maging generous sa buhay natin. Sa first reading, according to Saint Paul, in his letter to the Corinthians, tinatawag niya tayong to imitate the Holy Trinity, to imitate God. God is extravagantly generous. Extravagantly generous. Well, gusto naman natin maging generous, Gusto natin yon. Pero minsan, it's a human tendency, mas nangingibabaw ang ating kahinaan, mas nangingibabaw ang ating takot. Well, baka magkulang yung sa akin. Baka maubusan ako. And so we begin to make excuses. Kung ano-ano lang dahilan. Kung ano-anong dahilan. And we start to cling to what we have para ma-preserve ang sarili. It's a common tendency. Totoo naman po na pag nagbigay po tayo, talaga naman pong may mawawala sa atin. Mapera man yan, mabagay, mapanahon, lakas, may mawawala sa atin. And minsan, hindi lang mawawala, talagang ubos pa. Diba? Talagang nauubos isang sakit lang, ubos yan. Talagang nauubos minsan. Pero si St. Paul, in the first reading, he assures us na God will supply for us and that God will multiply our generosity. Ibig po sabihin, hindi po magpapabaya ang Diyos. Hindi po magpapabaya ang Diyos. Alam mo, meron akong isang kaibigang pare na na-assign sa isang mission area. Mahirap na parokya. Talagang mahirap na parokya. And then, one time nag-funeral mass siya sa parokya niya. Narinig niya na yung mga anak nung namatayan, kasi magulang tong namatay, nagsiuwian mula sa Maynila. Yung trabaho nila, kanya-kanyang trabaho, yung ordinary worker. Tapos, nung nagmas siya, normally sa amin pag misa ng patay, marami namang sumasabay, nakikilibing. And so maraming offering envelopes na binibigay. Alam niyo yung ginawa ng pare? Kasi alam niyang itong mga anak na to ay nangutang to para makauwi lang. Tapos para maipaghanda lang sa paglilibing yung mga gastusin. Pagkatapos ng misa ng libing, yung ginawa ng pare, pinatawag niya yung panganay na anak. Tapos binigay niya yung lahat ng envelopes na offering. Tapos sabi niya, ito pamasahin niyo pabalik sa Maynila. Pamasahin niyo pabalik sa Maynila. That's one way of being generous. Being generous. Pwede na sanang gamitin niyo yun for the operation of the parish, Kasi mahirap na parokya, sigurado ako naghahanap yun, pang sahod sa gitarista, pang allowance ng makinista, naghahanap yun. At alam nyo, talaga naman pong ang Diyos di nagpapabaya. After 2 days, may nag-donate sa Kanya. Sobra-sobra pa sa siguro offering na binalik niya sa namatayan. Indeed, God will multiply our generosity. Of course, this is not only about money, when it comes to giving. God is talking sa isang disposition natin to be self-giving. To be self-giving. Almsgiving, yung na-mention sa first reading, is a form of generosity. Prayer is a form of generosity with our time. It's a form of generosity. And so God calls us to be generous every day in our lives. Huwag mag-alala, hindi po magpapabaya ang Diyos.